Agila, ang lihim na armas na nagpabagsak sa dambuhalang Tsina sa loob ng 72 oras. Mga kababayan, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Sa loob lamang ng 72 oras 3 araw lang lubusang nabaliktad ang industriya ng Tsina, 3 araw matapos ipahayag ng gobyerno ng Tsina na kaya nating mabuhay ng walang Pilipinas, isang malaking halaga ang naglaho mula sa stock market. 12 pabrika ang huminto sa operasyon. Isang delegasyon ng mga veteranong ehekutibo na may 30 taong karanasan ang lumipad patungong Makati, Pilipinas at nagsabing, "Nakakatakot ang Agila, tulungan niyo kami." Ano ba talaga ang nangyari? Bakit lumuhod ang Tsina na buong pagmamalaking iwi na wagayway ang bandila nito sa loob lamang ng 72 oras? At ano ang lihim na teknolohiya na itinago ng Pilipinas? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan. Bago tayo magsimula, kung maaari, i-like at i-subscribe niyo ang channel na ito upang mabigyan natin ng malaking lakas ang pagbabahagi ng kahanga-hangang kuwento ng Pilipinas. Magandang araw, ako si Lau Chen. Sa loob ng 28 taon, ako ang inatasang mamahala sa procurement ng mga electronic components sa Beijing. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang karanasan ko. Sa totoo lang, hindi madali para sa akin na ibahagi ito, lalo na bilang isang taong lumaki sa ideolohiya ng Zhonghua. Ngunit kailangan kong may magkuwento ng katotohanan. Ang umaga ng araw na iyon ay nagsimula ng normal. Tinawag kami sa Grand Conference Hall ng Ministry of Commerce, kaya't nagtungo ako sa lugar ng pulong nang walang malalim na pag-iisip. Pagpasok ko sa hall, naramdaman kong hindi normal ang kapaligiran. Ang liwanag ng fluorescent lamp na nagmumula sa kisame ay naramdaman kong tila mas malamig kaysa karaniwan. Mahigit 200 executive ng mga nangungunang electronic company sa China ang siksikan na roon. Sa harapan, nakatayo sa entablado ang isang opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Inasahan ng lahat na may malaking anunsyo. Hinawakan niya ang mikropono at nagbitaw ng unang salita. Magpapahayag tayo ng isang makasaysayang balita. Biglang tumahimik ang hall. Ang mga flash ng kamera ay naglipana at ang lahat ng paningin ay nakatuon sa entablado. Ang nilalaman ng anunsyo ay ganito: lubusang tatanggalin ang pagdepende sa mga piyesa ng Pilipinas. Gamit ang lakas ng Made in China. Gagawin itong zero sa loob ng 3 buwan. Matapos ang anunsyo, biglang nag-iba ang atmosfera sa hall. Sumambulat ang palakpakan. Maraming sumisigaw ng papuri. Ang executive na nakaupo sa tabi ko ay mariing kinuyom ang kanyang kamao at sumigaw, "Sa wakas, ito na ang panahon upang ipakita ang dignidad ng isang dambuhalang bansa." Naging malaking balita ito sa media. Ang mga headline tulad ng deklarasyon ng kalayaan sa teknolohiya at lalampasan ang Pilipinas ay bumalot sa screen ng pambansang telebisyon. Hindi na itago ng mga eksperto ang kanilang pananabik. Agad din itong sinagot ng Shanghai Stock Market. Sabay-sabay na tumaas ang presyo ng stock ng mga related company at naging parang fiesta sa mga investor. Ngunit hindi ako makapalpak, pawis ang aking mga palad. Naramdaman kong unti-unting lumulubog ang aking puso at ang aking mga labi ay nanuyot. Habang nagbubunyi ang lahat sa paligid ko, tila ako lamang ang nasa ibang mundo. Dahil bilang isang taong nagtrabaho sa industriyang ito sa loob ng 28 taon, naramdaman ko sa aking sarili na may maling nangyayari. Alam ko ang eksaktong dami ng aming stock. 72 oras lang. Ibig sabihin, kapag pinutol ng Pilipinas ang supply ng piyesa, hindi kami tatagal ng 3 araw. Ngunit maghihiwalay ng lubusan sa loob ng 3 buwan? At wala man lang alternatibong plano? Pagkatapos ng pulong, naglalakad ako sa koridor at masayang nagkukuwentuhan ang mga kasamahan ko. Sabi nila, tayo na ang nasa itaas ngayon. Hindi na natin kailangan pang umasa sa isang maliit na kapuluan. Nagtatawanan silang nagtapik sa balikat. Hindi ako nakasali sa kanila at tahimik na nagtungo sa banyo. Sinandal ko ang 2 kamay ko sa lababo at tumingin sa salamin. Ang aking mukha ay maputla. Naghugas ako ng mukha ng malamig na tubig at nag-isip. Hindi ito kalayaan. Ito ay pagpapakamatay. Wala ba kaming alam? O nagkukunwari lang kaming wala kaming alam? Isang bagay lang ang sigurado, hindi mananahimik ang Pilipinas.
Sa loob ng 28 taon, alam ko kung anong klase ng kumpanya ang Agila Precision Technologies. Hindi sila ang tipo na basta-basta na lang magpapatalo. Gusto naming maniwala na kami ang sentro ng mundo, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Nang gabing iyon, pauwi ako sa subway, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Beijing ay tila maliwanag, nag-uuwian ang mga tao at ang syudad ay umiilaw sa neon signs. Walang nakakaalam na ang payapang araw-araw na ito ay malapit ng maging abo. Ako lang ang nakakaalam na paparating ang bagyo at nasa gitna ng bagyong iyon ang Pilipinas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin sa kisame, nag-isip ako, bakit kami napunta sa ganito? Tayo, na tinatawag na factory ng mundo, kailan pa tayo naging ganoon ka-dependent sa teknolohiya ng Pilipinas? At isang nakakatakot na tanong ang hindi ko maalis sa isip, kapag talagang huminto ang Pilipinas, anong mangyayari sa atin? Ang sagot ay dumating sa loob ng 72 oras. Nang gabing iyon na hindi ako makatulog, naalala ko ang aking tatay. Siya ay nagtrabaho sa electronic component industry bago pa man ako pumasok dito. Isa siya sa mga engineer na nanguna sa pagsikat ng manufacturing sa Tsina. Noong bata pa ako, ipinagmamalaki niya ang aming kumpanya. Madalas niyang sinasabi na malapit nang mamuno ang Tsina sa mundo at walang bansang makakasabay sa dami at bilis namin. Ngunit nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha isang araw. Ako ay 26 taong gulang noon. Kakabalik lang niya mula sa isang business trip sa Pilipinas. Pumasok ako sa sala nang marinig ang pagbukas ng pinto at kakaiba ang kulay ng mukha niya. Malayo ito sa nakasanayan niyang matikas na tindig. Tila siya ay labis na nabigla. Ang kanyang tingin ay malabo. Nag-alala si nanay. Sabi niya, pagod lang daw siya at pumasok sa kwarto. Sa hapunan, tahimik siya. Pabalik-balik ang paghawak niya sa chopsticks at halos hindi kumain. Pagkatapos, bigla niyang ibinaba ang chopsticks at tumingin sa akin ng diretso. Chen, nakita ko ang pabrika nila sa Pilipinas ngayon. Tinanong ko kung kumusta. Tumingin siya sa bintana sandali at mahinang nagsalita. Iba ang tingin ng mga taong iyon. Ang trabahong kailangan nating gawin sa 10 taon gamit ang dami ng tao, ginagawa nila sa 3 taon gamit ang teknolohiya. Hindi, tapos na nila. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni tatay. Noon ko lang siya nakitang ganoon. Ang huling sinabi niya ay sariwang-sariwa pa rin sa aking isip. Malaki lang tayo. Ngunit sila ang may hawak ng aktwal na kapangyarihan. Darating ang araw na babagsak tayo sa kanila. Hindi, baka ngayon pa lang ay tinalo na nila tayo. Tumingin siya sa akin ng diretso. Huwag kang maging ma-pride sa panahong iyon. Matuto ka ngayon. Iyan ang turo ni tatay. Sa totoo lang, hindi ko sineseryoso ang sinabi niya noon. Ano ba ang alam ng isang 26 taong gulang? Puno ako ng kumpiyansa na ang Tsina ay aahon bilang isang superpower at ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lang sa tabi namin. Akala ko, masyadong nag-aalala si tatay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkatotoo ang mga salita ni tatay. Nang magsimula akong magtrabaho sa procurement, direkta akong nakipagtransaksyon sa mga kumpanyang Pilipino. Noong una, kami ang may karapatang magtaas ng boses dahil hawak namin ang malaking merkado. Kapag pumupunta sila sa aming pabrika, yumuyukod sila para lang makapasok sa merkado. Nakikita ko iyon at nag-iisip sa aking kalooban. Gaano man kagaling ang kanilang teknolohiya, wala silang magagawa kung wala ang aming merkado. Ngunit dumating ang sandali na nagbago ang atmosfera. Sa pagne-negotiate ng transaksyon, unti-unting naging matikas ang Pilipinas. Dati, halos lahat ng kondisyon na ibinibigay namin ay tinatanggap nila, ngunit nagbago iyon. Sila na mismo ang naglalatag ng kondisyon. Noong una, hindi ako masaya. Akala ko, sino ba sila para makipag-usap sa isang malaking bansa? Ngunit nang maging kalmado ako, naisip ko, may karapatan sila dahil ang kalidad ng kanilang piyesa ay hindi kayang gayahin. Sila ang nakakagawa ng mga piyesang hindi namin magawa. Gaano man kami gumastos. Ilang taon pagkatapos noon, bumisita ako sa pabrika ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Tulad ni tatay, nabigla ako. Pagpasok pa lang sa main gate ng pabrika, naramdaman ko na may kakaiba. Ang kalinisan, ang kaayusan, at ang perfectionism, iba sa amin ang lahat.
Habang naglalakad ako sa production line, naramdaman kong nanghihina ang aking mga paa. Kalmadong nagpaliwanag ang empleyadong nag-assist sa akin. Nang marinig ko ang numero tungkol sa kung gaano kababa ang defective rate sa linyang iyon, naging blanko ang aking isip. Hindi ito maikukumpara sa aming pabrika. Ang kanilang teknolohiya ay lampas sa aming imahinasyon. Nang gabing iyon, sa hotel, nakatingin ako sa kisame at nag-isip, hindi ito kompetisyon, magkaiba kami ng dimensyon. Ang teknolohiyang pinag-aaralan namin sa antas ng bansa ay ginagawa na nilang mass production. Ang bilang na itinakda namin bilang target sa loob ng 5 taon ay naabot na nila noong nakaraang taon. Pumasok sa isip ko ang salita ni tatay, huwag kang maging ma-pride sa panahong iyon, matuto ka ngayon. Ngunit hindi ako natuto. Nagbulag-bulagan ako, kahit na alam ko ang totoo, dahil ayaw kong tanggapin. Kung tatanggapin ko na ang Tsina ay mas mababa sa Pilipinas sa teknolohiya, pakiramdam ko ay matatalo ako. Ang aking pride, na lumaki sa ideolohiya ng Zhonghua, ay hindi pumayag. Kaya't pumikit ako. Tinakpan ko ang aking tainga. Niloko ko ang sarili ko na kapag hindi ko hinarap ang realidad, maglalaho ito. Ngayon, binabayaran namin ang kapalit niyan. Noong araw na nagkaroon ng anunsyo ang Ministry of Commerce, nagdusa ako habang naaalala ang huling habilin ni tatay. Ilang taon na siyang namayapa. Isang araw bago siya mamatay, tumingin siya sa akin sa ospital at nagsabi, "Huwag kang matakot. Ang pagkilala sa kakulangan ay hindi pagkatalo. Sa pagkilala, doon ka magkakaroon ng tunay na lakas." Iyan ang huling salita niya. Ngunit hindi pa rin ako makatanggap. Nakikita ko ang mga taong pumapalakpak sa conference hall at naisip ko, ako lang ba ang baliw? Nagdiriwang ang lahat ng pagbabalik ng Tsina, ngunit ako lang ang nanginginig sa takot. Ngunit dahil alam ko ang katotohanan. 72 oras. Iyon lang ang kaya naming itagal, at kung kumilos ang Pilipinas, baka hindi pa kami tumagal ng 72 oras. Alam ko iyon, ngunit wala akong magawa. Nang gabing iyon, kinuha ko ang litrato ni tatay. Litrato namin iyon noong pumasok ako sa kumpanya. Nakangiti siya ng maliwanag, at nakangiti rin ako. Noon, parang walang hangganan ang kinabukasan ng Tsina. Bumulong ako sa larawan ni tatay. Tay, dumating na ang araw na iyon, ang araw na binalaan mo, ngunit hindi ako handa. Anong dapat kong gawin? Siyempre, walang sagot. Ngunit parang sinasabi ng mga mata ni tatay sa larawan, wala nang silbi ang pagmamalaki ngayon. Gawin mo ang dapat mong gawin. Niyakap ko ang litrato sa aking dibdib at naghintay ako. Naghintay ako kung paano kikilos ang Pilipinas, kung anong gagawin ng Agila. Naghintay ako sa pagsisimula ng kanilang counter-attack. Eksaktong 24 oras ang lumipas at may kakaibang nangyari. Walang reaksyon mula sa Pilipinas. Isang araw na ang lumipas mula ng anunsyo, ngunit nakakagulat na tahimik sila. Walang opisyal na pahayag, walang protesta. Tila walang nangyaring anunsyo mula sa Tsina. Ito ang lalo kong ikinabahala. Sa media ng Tsina, naglipa na ang iba't ibang interpretasyon. Ang Pilipinas ay nabigla, walang masabi. Natatakot silang mawala ang malaking merkado ng Tsina. Sa huli, kami ang nagwagi. Sa Weibo, nagkakagulo. Nawalan sila ng lakas ng loob, sabi ng sabi. Ngunit nang kumilos na ang dambuhalang bansa, wala silang masabi. Ganito rin ang reaksyon ng mga kasamahan ko. Sa opisina, sabi nila, tahimik na tahimik ang Pilipinas. Kami talaga ang mas mataas. Nagkunwari akong nakangiti at sumabay sa kuwento, ngunit sa loob ko, lumalaki ang kaba. Masyadong tahimik. Hindi ito Pilipino. Sa 28 taong pakikipag-ugnayan ko sa kanila, isang bagay ang natutunan ko. Magalang ang mga Pilipino, ngunit nakakatakot sila kapag nagdesisyon, lalo na ang kumpanyang tulad ng Agila. Ang ibig sabihin ng katahimikan nila ay may inihahanda sila. Ang salitang katahimikan bago ang bagyo ay pumasok sa isip ko. Sa loob ng 24 oras, hindi ako nakatulog ng maayos. Patuloy kong chinek ang kilos ng Pilipinas sa opisina, ngunit walang balita, masyadong tahimik na nakakakilabot. At eksaktong 15 oras, may breaking news notification sa cellphone ko. Agila Precision Technologies. Nag-aanunsyo ng emergency press conference. Bumagsak ang puso ko. Dumating na
Agad akong tumakbo sa conference room. Sa malaking screen, naka-live stream ang press conference ng Agila. Nasa 10 executive na ang nagtipon sa conference room. Lahat sila ay nakatitig sa screen, kakaiba ang tensyon. Ang mga taong nagdiwang 21 na oras na ang nakalipas ay hindi maitago ang kanilang pagkabalisa. Sa screen, isang lalaki ang umakyat sa entablado. Siya ang senior executive officer ng Agila. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s, ngunit matindi ang una niyang impresyon. Tahimik ang kanyang tingin, at hindi mababasa ang kanyang ekspresyon. Hindi siya galit, hindi rin nag-aalala, kalmado lang siya. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Tahimik na tahimik ang conference room. Nagbitaw siya ng salita, Agila Precision Technologies. Kalmado ang boses. Tungkol sa anunsyo ng gobyerno ng China kahapon, nais naming magbigay ng pahayag. Lahat kami sa conference room ay huminga ng malalim. Nagpatuloy siya. Nakakuha kami ng balita na nagtaas ng tanong ang aming Chinese client companies tungkol sa kalidad ng aming produkto. Sa sandaling iyon, may humalakhak sa conference room. Nagsosorry ba sila? Natatakot mawala ang merkado? Gusto ko ring sana ay ganoon. Ngunit ang sumunod na salita ay nagpalamig sa aming lahat. Siniseryoso namin ang alalahanin ng customer. Kaya't, sa lahat ng produkto para sa China, magsasagawa kami ng extreme precision full-scale quality inspection. Nagulantang ang conference room. Full-scale quality inspection? Nagpatuloy siya. Sa panahon ng inspeksyon, pansamantala naming ititigil ang lahat ng shipment. Lalong lumaki ang bulungan. Shipment stop? At ang huling salita ang bumagsak. Ang oras, kung kailan matatapos ang inspeksyon. Huminto siya sandali, tumingin sa kamera ng diretsyo. Hindi pa matukoy. Lubusang nagyelo ang conference room. Hindi pa matukoy? Ibig sabihin, hindi alam kung kailan matatapos? Idinagdag niya sa huli, walang kompromiso sa kalidad. Magsusupply kami ng perpektong produkto lamang. Iyon lang. At bumaba siya sa entablado. Hindi siya tumanggap ng tanong mula sa mga reporter. Nagkagulo ang conference room. Ano iyon? Shipment stop at hindi pa matukoy. Hindi ba iyan garapal na pagganti? Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Sa gitna ng gulo, ako ay tahimik. Dahil naintindihan ko, hindi ito quality inspection. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Sa ibabang kanan ng screen, nakita ang stock price window. Ang stock namin ay bumaba ng halos 1% sa loob ng 5 minuto pagkatapos ng anunsyo. Pagkatapos ng 10 minuto, 2%. At pagkatapos ng 30 minuto, lumagpas na sa 3% ang pagbaba. Ganito rin ang nangyari sa mga related company. Ang atmosfera sa conference room ay biglang nagbago. Ang mga mukha ng mga taong nagdiriwang kanina ay naging maputlang maputla. Naintindihan nila kung ano ang realidad. May sumigaw ng halos umiiyak, gaano na lang ang stock. 72 oras. Kung tatagal lang ang Agila ng 3 araw, titigil ang lahat ng pabrika natin. Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana, palubog na ang araw. Ang langit ng Beijing ay nagkulay pula. Umuugong sa aking tainga ang boses ni tatay. Huwag kang maging ma-pride sa panahong iyon. Bumulong ako sa aking sarili. Nagsimula na. Nang gabing iyon, nanatili ako sa opisina at nag-calculator. Current inventory, 72 oras. Kinompute ko ang laki ng loss sa loob ng 1 araw kung huminto ang produksyon. Pagkatapos ng 3 araw, titigil ang lahat ng operasyon. Pagkatapos ng 1 linggo, libu-libong subcontractor ang magsisimulang mag-collapse. Nanginginig ang aking kamay. Kinuha ko ang telepono. Dinial ko ang numero ng damdang taong in charge sa Agila. Umuugong ang ring. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Dinial ko ang ibang numero. Wala pa rin. Lahat ng linya ay sarado. Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Seryoso ang Agila. Talagang seryoso silang puputulin. Sa labas ng bintana, nakita ko ang liwanag ng National Broadcasting Station Building. Mukha itong dambuhala. Ang mga taong nandoon ay hindi pa alam na pagkatapos ng 72 oras, maaring mamatay ang liwanag na iyon. Kinuha ko ang litrato ni tatay mula sa drawer. Bumulong ako. Sa litrato, Tay, nagsimula na. Talagang dumating na ang araw na sinabi mo. Tumingin ako sa orasan. Alas 11:47 ng gabi. Nagsimula na ang countdown.
Hindi na aabot sa 60 oras ang natitirang oras. 12 oras matapos ang anunsyo ng Agila, nagkaroon ng emergency meeting ang aming kumpanya. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo ako sa conference room ng headquarters. Tinamaan ng fluorescent light ang aking pagod na mata. Uminom ako ng ng tsaa, ngunit hindi ako makatulog dahil ang adrenaline ay kumakalat sa buong katawan ko. 17 executive ang nagtipon sa likod. Ang mga taong nagdiwang ilang oras pa lang ang nakalipas. Ngayon, lahat sila ay matitigas ang mukha. Nagsisimula na silang maramdaman ang bigat ng realidad. Sa screen ng TV conference, lumabas ang mukha ng opisyal ng gobyerno. Ang mukha na puno ng kumpiyansa noong nag-anunsyo ay ngayoy madilim. Hindi ko na kinaya at nagsalita ako. 72 oras. Tumingin silang lahat sa akin. Ang stock namin ay 72 oras lang. Kung tatagal ang Agila ng 3 araw, titigil ang lahat ng pabrika natin. Nag-ingay ang conference room. Kinaway ng opisyal sa screen ang kanyang kamay at nagsabing, "Imposible. Hindi nila bibitawan ang Chinese market." Ngunit hindi ako umatras. Ano ang alternatibo? Saan tayo makakakuha ng kapalit na piyesa? Sumagot ang opisyal. Hindi ba't mayroon tayong domestic Chinese manufacturers? Sila ang number 1 sa produksyon. Mag-supply tayo mula sa kanila. Nag-project ako ng data sa screen. Data ito ng defective rate ng domestic manufacturer na iyon. 47 beses na mas mataas kaysa sa Agila. 47 beses. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad na sasabog o masisira ang aming produkto. Tumahimik ang conference room. Muling nagtanong ang opisyal, kung gayon, mga manufacturer sa ibang bansa, mayroon ding magaling na teknolohiya. Bumuntong hininga ako. Mga component manufacturer sa ibang bansa, mahigit 10 taon na silang natalo sa Agila. Hindi kayang tapatan ng teknolohiya nila ang specs ng pinakabago nating produkto. Kahit huminto ang Agila, mahirap na silang abutin. Ang conference room ay naging parang libingan. Ang mukha ng opisyal sa screen ay namutla. Kung gayon, anong gusto mong gawin? Tumingin ako ng diretso sa screen. Makipag-usap tayo sa Agila ngayon na. Humingi tayo ng tawad at makipag-negotiate. Wala na tayong oras. Biglang sumigaw ang opisyal. Humingi ng tawad. Bakit tayo hihingi ng tawad? Tayo ang dambuhalang bansa at tayo ang customer. Sumagot ako. Sa sitwasyon ngayon, hindi ang customer ang mas mataas. Ang may hawak ng teknolohiya ang mas mataas. Tayo ang mas mababa. Tayo lang ang hindi umaamin. Namula ang mukha ng opisyal. Biglang naputol ang TV conference. Namatay ang screen at katahimikan lang ang natira sa conference room. Tahimik na nagtanong ang junior executive na nakaupo sa tabi ko. "Sir, wala na ba talagang paraan?" Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Beijing ay madilim, kasama ang smog. Sa totoo lang, hindi ko alam. Subukan nating kontakin ulit ang domestic manufacturer, ngunit huwag kang mag-expect. Nang gabing iyon, natulog ako ng panandalian sa sofa ng opisina. Nagpakita sa panaginip ko si tatay. Nakatingin lang siya sa akin, walang sinasabi. Sinasabi ng kanyang mga mata, "Binalaan kita." Sinabi kong matuto ka. Sumigaw ako sa panaginip ko. "Patawarin mo ako, tay. Alam ko." Ngunit nagbulag-bulagan ako. Dahil sa pride, ayaw kong tanggapin. Umiling si tatay at naglaho. Nang magising ako, basa ako ng pawis. Kinabukasan, nagkaroon ng TV conference sa pinakamalaking component manufacturer ng China. Sila ang huli naming pag-asa. Ang lugar na nagpapatupad ng national production. Sa screen, lumabas ang vice president ng manufacturer na iyon, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s. Nauna ang aming opisyal na magsalita. "Patawarin mo kami sa biglaang tawag. Kailangan namin ng piyesa. National crisis ito." Tumahimik siya sandali at umiling. "Patawarin niyo ako, ngunit hindi kayang tapatan ng teknolohiya namin ang specs ng top model ninyo." Nag-ingay ang conference room. "Bakit hindi? Nag-advertise kayo na kayo ang #1 sa produksyon ng mundo." Ngumiti siya nang mapait at sumagot, "Ang number 1 ay sa dami, iba ang kalidad." Inangat niya ang isang dokumento. "Maging tapat tayo. Ang defective rate ng Agila ay 0.001%.
Kami ay 0.047%. 47 beses na mas mataas. Kapag ginamit nyo ito, matatapos ang brand value ng produkto nyo. Aabutin kami ng 5 taon para maabot ang technology gap at iyon ay kung nakahinto ang Agila. Nagyelo ang conference room. Idinagdag niya sa huli. Bilang kapwa Chino, maaari ba akong magbigay ng payo? Huwag kayong makipaglaban sa Agila. Ang teknolohiya ay hindi matatalo ng laki o dami. Iba ang Agila. Hindi sila gumagawa ng piyesa. Gumagawa sila ng tiwala. Aabutin kayo ng 20 taon para abutin ang agwat na iyon. Naputol ang TV conference at walang nagsalita. Lahat ng pinto ay nagsara. Hindi kaya ng domestic manufacturer, hindi rin kaya ng ibang bansa. Wala na kaming natitirang pagpipilian. 48 oras ang lumipas at huminto ang una naming pabrika, naubos ang stock. Kinabukasan, huminto ang pangalawang pabrika at kinabukasan pa, huminto ang 3 pa. Sa loob ng 72 oras, 2 pabrika ang lubusang huminto sa operasyon. Nang magbukas ang Shanghai Stock Market, nasa Grand Conference Hall ako ng headquarters. Sa malaking screen na bumabalot sa buong pader, nakita ang real-time stock price. Pagbukas pa lang ng market, nagsimula ang impyerno. Ang stock namin ay bumagsak ng 5% sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ng 1 minuto, 8% at pagkatapos ng 5 minuto, lumagpas sa 12% ang pagbaba. Ganito rin sa ibang related company. Ang screen ay puro berde ang kulay ng pagbagsak ng Chinese stock market. Ang mga impit na iyak ay narinig sa buong conference room. Pagkatapos ng 30 minuto, ang stock namin ay bumagsak ng mahigit 18%. Sa kabuuan, 520 trilyong yen ang naglaho sa kawalan sa loob ng 72 oras. Nakatingin lang ako sa numerong bumababa. Hindi ito tila realidad, ganito kalaki sa loob lang ng isang araw. Mabilis na bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mukha ay kulay lupa. Maluwag ang kanyang kurbata at may maitim na eye bags. May tawag mula sa taas, sabi niya. Nanginginig ang boses. Emergency meeting sa loob ng 1 oras. Tapos na, sabi niya, at walang lakas na naupo sa upuan. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang balita. Naglipa na ang mga headline ng media sa buong mundo. Ang factory ng mundo, huminto sa loob ng 72 oras. Ang tahimik na tagumpay ng Pilipinas. Ang parehong salita ay paulit-ulit na sinasabi sa balita na nagpabagsak sa China ng walang salita. Hindi mabubuhay ang China nang walang Pilipinas. Mabubuhay ang Pilipinas kahit walang China. Sa loob ng 72 oras, napatunayan kung sino ang tunay na makapangyarihan. Nanghina ang opisyal at tumayo at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sa harap ng pinto at lumingon. Tama ka mula sa simula at umalis siya. Naging mabigat ang katahimikan sa pagitan ng mga naiwan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maulap ang langit ng Beijing. Nagsimulang umulan ng may kasamang dust. Ang butil ng ulan ay dumadaloy sa salamin ng bintana, parang luha. Tahimik na lumapit ang junior executive. Sir, anong gagawin natin ngayon? Tahimik ako sandali. At sumagot. Kailangan nating pumunta sa Manila. Pumunta sa headquarters ng Agila. Lumuhod at humingi ng tawad. Iyan lang ang tanging paraan natin. Bago ako mag-book ng flight papuntang Pilipinas, nagtungo ako sa unang pabrika na huminto. 2 oras ang layo mula sa headquarters. Pagdating ko, maraming reporter sa harap ng main gate. Kinokontrol ng mga pulis ang entrance. Pumasok ako sa entrance ng empleyado. Pagpasok ko sa loob ng pabrika, nanlamig ang puso ko. Tahimik, masyadong tahimik. Ang mga makina na hindi humihinto ay nakahinto, parang patay. May mga semi-assembled product na nakalagay sa conveyor belt. Ang robot arm ay nakayelo sa ere, hindi gumagalaw. Ang bawat hakbang ko ay umuugong sa buong pabrika. Masyadong tahimik na ang bawat hakbang ko ay umalingaw-ngaw. Tila may huminto sa oras. May mga manggagawa na nagpapagalagala. Ang iba ay nakatingin sa nakahintong makina. Ang iba ay nakasandal sa pader, nakayuko. Ang iba ay nagbubulungan sa kanilang kasamahan. May nag-aalalang mukha. Lumapit sa akin ang factory manager. Isang veterano, nasa huling bahagi ng 60s. Nagtrabaho siya sa pabrika na ito
ng 35 taon. Pula ang kanyang mga mata. Halatang hindi siya natulog nang magdamag. Nanginginig ang kanyang boses at nagtanong, "Lao Chen, totoo ba ito? Hanggang kailan ito magtatagal?" Sumagot ako ng tapat, "Hindi ko alam." Nanginginig ang kanyang labi. "Nakikita mo ba ang mga taong nandoon?" Itinuro niya ang mga manggagawa. Karamihan sa kanila ay galing sa probinsya. May pamilya sila sa bayan. May pangmatrikula ang mga anak. Kapag huminto ang pabrika ng 1 linggo, hindi kami makakabayad ng sweldo. Kapag huminto ng 1 buwan, lahat sila ay magugutom. Ang kanyang boses ay naging garalgal. "Alam mo ba kung gaano karami ang nagtatrabaho sa industriya namin? Milyon-milyon. Kapag kasama ang mga cooperating company, hindi na mabilang. Napakaraming tao ang nabubuhay sa industriya na ito." Tumingin siya sa akin ng diretso. "Kung tatagal ang agila ng 1 buwan, lahat ng mga taong iyon ay magugutom." Hindi ako makasagot dahil tama siya. Alam ko rin. Ngunit paano ako magbibigay ng aliw? Umakyat ako sa bubong ng pabrika. Sumandal ako sa handrail at tumingin sa malayo. Nakita ko ang chimney ng malalayong pabrika. Walang lumalabas na usok. Karaniwan, oras na ito na may lumalabas na kulay abong usok. Ngunit ngayon, ang mga chimney ay nakatayo lang, parang patay. Nakikita ang tanawing iyon, naisip ko, ito ang realidad. Ito ang dulot ng aming pagmamataas. Tumunog ang cellphone ko. Tawag mula sa isa pang pabrika. Balita na huminto na sila. Sa sumunod na oras, may tawag ulit. Sa sumunod pang oras, may tawag ulit. Isa-isa, naglalaho ang mga pabrika. 72 oras. Eksakto sa loob ng oras na iyon, 12 pabrika ang lubusang huminto. Kinompute ko kung magkano ang loss sa produksyon sa loob ng 1 araw. Naging madilim ang paningin ko. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa opisina at nag-book ng ticket sa eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport. Ang huli naming pag-asa, kailangan naming pumunta, yumuko, at magmakaawa. Nang umalis ang eroplano, lumayo ang gabi ng Beijing sa labas ng bintana. Milyon-milyong ilaw ang umiilaw, mukha itong payapa, ngunit sa ilalim ng ilaw na iyon, nagaganap ang kaguluhan. Pumikit ako. Nag-flash sa isip ko ang mukha ni tatay. Naalala ko ang gabing iyon noong bumalik siya mula sa Pilipinas, ang pagbukas ng pinto at ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Ang sinabi niya habang inilalagay ang chopsticks sa hapunan, iba ang tingin ng mga taong iyon. Ang trabahong ginagawa namin sa dami ng tao, ginagawa nila sa teknolohiya. Hindi ko naintindihan noon. Hindi, ayaw kong intindihin. Dahil akala ko, hindi kami matatalo ng isang maliit na bansa dahil kami ang dambuhalang bansa. Umuga ang eroplano. Minulat ko ang aking mga mata. Tumingin ako sa labas ng bintana at nagsimulang makita ang liwanag sa ilalim ng ulap. Maynila iyon. Nagsalita ang flight attendant. Malapit na raw kaming lumapag sa NAIA. Hinawakan ko ang aking dibdib. Mabilis na tumibok ang puso ko. Muling pumasok ang salita ni tatay. "Huwag kang maging ma-pride sa panahong iyon. Ang pagkilala ay hindi pagkatalo. Sa pagkilala, doon ka magkakaroon ng tunay na lakas." Bumulong ako sa aking sarili. "Tay, pupunta na ako. Huli na pero tatanggapin ko na." Nagsimulang bumaba ang eroplano. Lalong lumapit ang liwanag ng Maynila. Pagbaba ko sa NAIA, hindi ako makapaniwala. Ito ba talaga ang Pilipinas? Iba ito sa Pilipinas na naaalala ko. Noong una akong pumunta, akala ko mas advanced lang sila ng kaunti sa amin. Ngunit ang tanawin na nakalatag sa harapan ko ay lubusang kakaiba. Ang airport terminal ay tila isang dambuhalang artwork na gawa sa salamin at bakal. Ang kisame ay mataas at ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, walang ni isang dumi. Malaki rin ang aming airport, ngunit wala itong ganitong detalye at kalinisan. Mabilis din ang immigration. May mga automatic machine at ang mga tao ay nakakaraan sa loob lang ng ilang segundo. Nagtungo ako sa manual inspection dahil ako ay dayuhan, ngunit hindi rin umabot ng 5 minuto. Sumakay ako ng taxi patungo sa Metro Manila. Muli akong nabigla sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo ng sopistikado at ang mga kalye ay nakakagulat na malinis at maayos.
Ang driver ng taxi ay nagsalita sa Chinese. Galing po ba kayo sa China? Mahusay ang kanyang pagbigkas. Tumango ako. Ngumiti ang driver. Maraming Chinese customer ang pumupunta ngayon, sir. Sumakit ang dibdib ko. Alam din ng taxi driver na ito na umaasa ang China sa Pilipinas. Nakakahiya. Pagdating ko sa Aguila Precision Technologies Headquarters sa Makati, tumingala ako sa building sandali. Nakatayo ang dambuhalang building, tila umaabot sa langit. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa salaming pader. Ang agila na nakita ni tatay noon, ang agila na binisita ko sa kauna-unahang pagkakataon, at ang agila na nagpaluhod sa China sa loob ng 72 oras. Naging masakit ang aking dibdib. Pumasok ako sa gate at inassist. Sumakay sa elevator at umakyat sa 35th floor. Nang magbukas ang pinto, naghihintay ang executive ng Agila. Ang lalaking nakita ko sa press conference, tahimik ang mukha at hindi mababasa ang emosyon sa kanyang mga mata. Nag-shake hands kami. Ang kamay niya ay mainit. Nagulat ako. Inassist niya ako sa conference room. Sa labas ng bintana, nakikita ang tanawin ng Maynila. Ang ilog ay kumikinang sa sikat ng araw. Isang magandang tanawin. Nauna siyang nagsalita. Malayo ang pinanggalingan niyo. Ano po ang sadya niyo? Huminga ako ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang salitang sinikmura ko sa loob ng 28 taon. Ang salitang hindi ko masabi. Ngayon na ang oras para sabihin. Pumunta po ako para humingi ng tawad. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Tungkol saan ang paghingi ng tawad? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ilog ay dumadaloy ng marahan. Tungkol po sa lahat. At huminto ako. Nablangko ang aking lalamunan. Tahimik siyang naghintay. Muli akong nagsalita. Natatakot po kami sa Agila. Lumaki ang kanyang mga mata. Unang beses na nagbago ang ekspresyon niya. Natatakot? Opo. 28 taon na kaming takot. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa conference room. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Nagkunwari kaming binaliwala ang Agila. Sa totoo lang, natatakot na kami mula sa simula. Dahil natatakot, kami ay nagbulag-bulagan. Wala siyang sinabi at nakatingin lang sa akin. Binalaan kami ni tatay noon. Nagpatuloy ako. Sinabi niya pagbalik niya mula sa pabrika ng Pilipinas, huwag kang maniwala sa laki lang. Babagsak tayo sa kanila. Sinabi niyang huwag maging ma-pride at matuto. Ngumiti ako ng mapait. Hindi ako natuto. Bakit? Dahil ayaw kong tanggapin. Kung tatanggapin ko na mas mababa ang China sa Pilipinas sa teknolohiya, pakiramdam ko ay matatalo ako. Nanginginig ang aking boses. Kaya't pumikit ako. Nagkunwari akong walang alam, kahit na alam ko. Niloko ko ang sarili ko na kapag pumikit ako, maglalaho ang realidad. Dahan-dahan siyang tumango. Magpatuloy ka, huminga ako ng malalim. 72 oras ang nagpatunay na kahit magbulag-bulagan, hindi ito maglalaho. Lumabas ang luha ko. Nandoon ang Agila. Laging nandoon. Habang nakatuon kami sa ideolohiya ng Zhonghua, patuloy na umaabante ang Agila. Kami lang ang nanatili sa parehong lugar. Hindi, pinalaki lang namin ang aming shell. Ang luha na sinikmura ko sa loob ng 28 taon ay dumaloy. Sabi ni tatay bago siya mamatay, huwag kang matakot. Ang pagkilala ay hindi pagkatalo. Pinunasan ko ang aking luha. Ngayon, aaminin ko na. Natatakot ako sa Agila. Mas matikas ang Agila sa amin. Hindi iikot ang aming industriya kung wala ang Agila. At tumayo ako mula sa upuan. Lumakad ako sa paligid ng mesa at pumunta sa harap niya at lumuhod ako. Ang matigas na marmol na sahig ay tumama sa buto ng aking tuhod. Masakit, ngunit hindi ko inintindi. Nakayuko ang ulo ko at nagsalita. Hinihiling ko sa inyo, may libu-libo kaming empleyado. May pamilya sila, may magulang at anak. Hindi ko sila hahayaang magutom dahil sa akin. Tumahimik. Ang kanyang kamay ay dumapo sa aking balikat. Tumayo ka, inaangat ko ang aking mukha. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, hindi galit o panunuya. Halos pag-unawa. Tinulungan niya akong tumayo. At nagsalita. Hindi namin hinahangad ang paghihiganti. Hindi rin namin hinahangad ang pagsuko ng China. Isang bagay lang ang gusto namin, ang pagkilala sa katotohanan at pagpapanatili ng tiwala. Tumango ako.
Tumingin siya sa labas ng bintana at nagpatuloy. Sabi ng dating chairman namin, ang isang kumpanya ay kailangang mag-ambag sa sangkatauhan, lampas sa hangganan. Ngunit hindi kami makakasama sa partner na walang tiwala. Lumingon siya sa akin. Kapag bumagsak ang China, magugulo ang buong supply chain ng Asia. Loss din iyon para sa amin. Kailangan nating magkasama, ngunit may paggalang sa isa't isa. Kinuha niya ang isang tumpok ng dokumento. Ito ang bago naming cooperation proposal. Ang quality standards ay magiging mas mahigpit. Kinuha ko ang dokumento. Nanginginig ang aking kamay. Bakit niyo ginagawa ito para sa amin? Ngumiti siya ng bahagya. Matapang ka dahil pumunta ka rito para umamin. Huli na, pero dumating ka pa rin. Inabot niya ang kanyang kamay. Inaasahan kong makakatrabaho ka namin ulit, Lao Chen. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit ang pag-shake hands. May init na nagmula sa kanyang palad. Kamay ito ng isang partner, hindi ng isang kalaban. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Nang inamin ko ang takot, naglaho ang takot. Ang bigat ng pagmamataas na binitbit ko sa loob ng 28 taon ay tila bumaba mula sa aking balikat. Nakita ko ang langit ng Maynila sa labas ng bintana. Malinis, walang ulap, asul na asul. Sa eroplanong pabalik mula sa Maynila, nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa ulap. Ibang-iba ang pakiramdam ko kumpara noong sumakay ako sa eroplano ilang araw na ang nakalipas. Mabigat ang dibdib ko at nanginginig ang aking paa nang pumunta ako. Ngunit iba ang pag-uwi. Pakiramdam ko, binitawan ko na ang bagahe na binitbit ko sa loob ng 28 taon. Ang pag-uusap namin ng Agila Executive ay hindi maalis sa isip ko dahil pumunta ka rito para umamin. Huli na. Pero dumating ka pa rin. Ang salitang iyon ay patuloy na umuugong sa aking tainga. Pagdating ko sa Beijing, iba ang atmosfera sa airport. Ilang araw pa lang ang nakalipas, puro madidilim na balita, ngunit ngayon may kakaibang pagbabago. Pag-asa ba ito? Isang maliit na liwanag, ngunit nagsisimula na itong makita. Pauwi ako sa kumpanya nang tumunog ang cellphone ko. Junior Executive, Sir, may tawag mula sa Agila. Ipagpapatuloy na raw ang shipment ng pyesa. Tumalon ang puso ko. Totoo ba? Tanong ko. Opo, nakakuha kami ng official notification ngayon lang. Ibinaba ko ang tawag at nakatayo lang ako sandali. Nagawa namin, nagkatotoo. Nangingilid ang aking luha. Agad akong yumuko dahil sa hiya. Ilang araw pagkatapos noon, pumasok ang malalaking truck sa main gate ng pabrika. Personal akong sumalubong, lahat ng empleyado ay lumabas. Libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng main gate. Lahat sila ay kinakabahan dahil nag-aalala sila kung makakaandar pa ba ang pabrika na huminto sa loob ng ilang araw. Bumukas ang pinto ng truck, nakita ang mga kahon ng pyesa. Ang logo ng Agila ay malinaw na nakaukit sa bawat isa at sa ilalim may maliit na sulat, ginawa sa Pilipinas. Nakatingin ako sa kahon at napuno ang aking dibdib. Dahil ilang araw pa lang ang nakalipas, hindi ko ito maisip. Ang teknolohiya ng maliit na kapuluan na minamaliit namin ay ngayon ang dumating upang bigyan kami ng buhay. Lumapit sa akin ang factory manager. May luha rin sa kanyang mata. Sir, maaari na ba nating paandarin ang linya? Tumango ako. Oo, paandarin nyo na. Mag-umpisa tayo ulit. Nang may pagpapakumbaba, ang mga hiyaw ng papuri ay sumambulat sa gitna ng mga empleyado. Ang iba ay pumalakpak, ang iba ay nagpunas ng luha. Matagal na silang nagtatrabaho sa pabrika. Ang paghinto ng pabrika ay parang paghinto ng kanilang buhay. Nang hapong iyon, pagkatapos ng ilang araw, narinig ko ulit ang tunog ng makina. Dum-dum-dudum. Hindi ko inasahan na magiging masaya ako sa tunog na iyon. Parang muling umandar ang puso ko. Ang conveyor belt ay umikot at ang robot arm ay muling gumalaw. Nagbalik ang sigla sa pabrika na nakahinto na parang patay. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng opisina at tumingin sa chimney. Ang usok ay muling tumayo. Ilang araw na ang nakalipas. Noon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang usok na iyon. Nang mag-uwian, tumayo ako sa harap ng pabrika na tahimik. 2 bandila ang magkatabi na nakawagayway. Isa ang 5-star red flag ng China
At ang isa ay ang bagong itinaasang bandila na sumasagisag sa kooperasyon ng Agila, ang araw na may 3 bituin sa gitna. Nang hina ang kulay pula sa paglubog ng araw. Noon, iisipin ko na kahihiyan iyon. Ang bandila ng Pilipinas ay nakawagayway sa lupa ng China. Hindi iyon papayag ng pride ko, ngunit iba na ngayon. Dahil sa bandila na iyon, kami ay nabubuhay. Bumalik ako sa opisina at inayos ang mga dokumento sa mesa. Maraming trabaho para bukas. Pag-check ng delivery schedule, quality inspection, meeting sa mga empleyado. Bumalik na ang normal na araw-araw. Noon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang normal na araw-araw na yon. Kinuha ko ang litrato ni tatay. Ang litrato namin noong pumasok ako sa kumpanya. Nakangiti siya ng maliwanag at nakangiti rin ako. Noon, punong-puno ako ng pag-iisip na ang China ang pinakamagaling. Bumulong ako sa litrato ni tatay. Tay, nagawa ko. Tumagal ng 28 taon pero umamin na ako. Tama ka. Ang pagkilala ay hindi pagkatalo. Ito ang tunay na simula. Umuugong ang hangin at niyugyog ang bintana. Parang nakangiti si tatay sa litrato. Ngumiti ako. Unang beses na ngumiti ako nang may kapayapaan. Palubog na ang araw sa labas ng bintana. Ang langit ay nagkulay pula. Bukas, sisikat ulit ang araw at muli kaming babangon at magtatrabaho. Sa ibang pananaw na ngayon, pinatay ko ang computer at ang ilaw ng opisina. Paglabas ko ng pinto, lumingon ako sa pabrika sa huli. Sa dilim, ang emergency light lang ang kumikislap. Pagdating ng umaga, aandar ulit ang makina. Naglakad ako patungo sa parking lot at nag-isip. Ang pagmamataas ay nagpapabulag, ngunit ang pagkilala ay nagtuturo ng daan. Nang sinabi ko na natatakot ako sa Agila, doon ako naging malaya. Ang kompetisyon ay hindi laging panalo o talo. Ang paggalang sa kalaban at pag-alam sa sariling kakulangan, iyan ang tamang tindig ng isang dambuhalang bansa. Tama si tatay. Matagal na niyang ibinigay ang sagot. Ako lang ang hindi nakinig. Mabuti na lang at nakinig ako ngayon. Huli na, pero dumating pa rin. Sumakay ako ng kotse at pinaandar ang makina. Sa rearview mirror, lumalayo ang pabrika. Ang chimney ay nalubog na sa dilim. Ngunit bukas, muling aakyat ang usok. Dahil iyon ang aming araw-araw. Araw-araw na ginawa, hindi ng walang kabuluhang pride, kundi ng tunay na kakayahan. Mga kababayan, huwag tayong matakot. Ang pagkilala ay hindi pagkatalo. Sa pagkilala, may susunod na hakbang. Ang Agila na nagpaluhod sa dambuhalang China sa loob ng 72 oras. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang nagpapagalaw sa mundo. Ibahagi natin ang kwentong ito sa lahat. Ang maliit na kumpiyansa ay nagiging malaking lakas. Ako, si Lao Chen. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kwento. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kumusta ang kwento ng China na binaliwala ang Pilipinas at lumuhod sa harap ng Agila sa loob ng 72 oras? Iwanan niyo ang inyong komento ng pagsuporta para sa ating bida. Kung nagustuhan niyo ang kwento, i-like at i-subscribe niyo po. Salamat sa panonood. Ang tiwala ay ang pinakamahalagang bagay. Kumusta, mga kababayan? Anong tingin niyo sa balitang ito? Tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita ng kwentong ito. Nang mabasa ko ang kwentong ito, muli kong naintindihan ang bigat ng pundasyon at tiwala na hawak ng Philippine manufacturing. Ang teknolohiyang binuo ng mga kumpanyang tulad ng Agila Precision Technologies sa loob ng maraming taon ay may halaga na lampas sa mga numero. Ang relasyon na may pagkilala at paggalang sa kakayahan ng isa't isa ang susi upang maging mas malusog ang ekonomiya ng Asya at ng mundo. Paggalang sa matapang na aksyon ni Lao Chen. Ang teknolohiya ay hindi kailanman matutukoy ng propaganda ng politika o ng lakas ng boses. Ang resulta ng taos-pusong pagsisikap ng mga engineer sa micro-level na nagsisikap para sa perpekto sa loob ng ilang dekada ang bumuo sa Agila ng mundo ngayon. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin kung gaano kadelikado ang pagmamataas. Dapat ding manatiling mapagpakumbaba ang Pilipinas at patuloy na magsikap para sa teknolohikal na inobasyon. Lubos akong naantig sa sinabi ng tatay ni Lao Chen. Ang pagkilala ay hindi pagkatalo. Ang pagkilala sa sariling kahinaan at kakulangan ay minsan mas mahirap pa sa pagwawagi.
Ngunit mula roon lang magsisimula ang tunay na paglago. Ang China, isang malaking merkado, at ang Pilipinas, na may precision technology, ay dapat maging partner na kailangan ng isa't isa. Iyan ang ideal na forma ng kinabukasan na gusto natin. Ang kooperasyon, ang tanging paraan upang protektahan ang parehong mamamayan. Ang realidad na huminto ang industriya sa loob lamang ng 72 oras ay nagbigay diin sa kahinaan ng global supply chain at ang kahalagahan ng Pilipinas doon. Ang desisyon ng Aguila Precision Technologies na itigil ang shipment ay hindi paghihiganti, kundi pagpapakita ng kanilang sinseridad sa kalidad. Ang teknolohiya ay hindi nagsisinungaling. Gaano man ito palamutian ng salita, ang defective rate ang nagpapahayag ng katotohanan. Umaasa akong ang pangyayaring ito ay magbigay ng malalim na aral sa industriya ng dalawang bansa at maging simula ng mas matibay na tiwala. Dati akong nagtrabaho sa isang component manufacturer at ang produkto ng Aguila Precision Technologies ay parang isang santuaryo sa loob ng industriya. Ang ceramic capacitor na ginagawa nila ay may kaluluwa ng Philippine craftsmanship. Ang kagandahan ng tanawin na nakita ni Lao Chen sa Maynila ay hindi lang tanawin ng syudad, kundi refleksyon ng spirit ng Pilipinas na pinahahalagahan ang kaayusan at disiplina. Ang relasyon na nagbibigay galang sa kultura at lakas ng isa't isa ang tunay na pagkakaibigan sa negosyo. Ang katotohanan na ang dambuhalang bansa na Tsina ay nabalisa dahil sa isang maliit na piyesa ng Pilipinas ay nagpapatunay kung gaano kasopistikado ang lipunan ngayon na binubuo ng chain ng mataas na teknolohiya. Ang pride ay nagbibigay enerhiya sa isang tao, ngunit hindi ito dapat gamitin para maliitin ang iba. Ang pagluhod ni Lao Chen at paghingi ng tawad ay nagbigay ng sinseridad sa pagitan ng mga tao, lampas sa hangganan at lubos na nakaantig sa aking puso. Ang tapang na iyon ang nagprotekta sa maraming trabaho at pamilya. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi ginawa para dominahin ang ibang bansa, kundi para gawing mas madali at mas mayaman ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Ang 72 oras na shock na ito ay isang trahedya na dulot ng pagwawalang bahala sa kahalagahan ng teknolohiya, ngunit habang may mga taong tulad ni Lao Chen na gustong matuto mula rito, may maliwanag na kinabukasan. Ang Pilipinas at Tsina ay kapwa-tao bago maging kalaban. Kung magtutulungan tayo, makakagawa tayo ulit ng mga produkto na magugulat sa mundo. Napakaganda na ang alaala ng tatay ni Lao Chen ang naging sentro ng kuwento. Naramdaman ng mga engineer ng nakaraang henerasyon na sumuporta sa pag-unlad ng Tsina ang evolution ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pagpapakumbaba na matuto na nakakalimutan natin ngayon ay nabawi ni Lao Chen sa pamamagitan ng huling habilin ng kanyang tatay. Ang eksena kung saan tinulungan siya ng Aguila executive na tumayo at inabot ang kamay niya ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng dignidad. Mahirap mabawi ang tiwala kapag nawala, ngunit posible itong itayo ulit. Labis akong natuwa na ang maraming Chinese workers ay nailigtas bago sila magutom. Sa panahon ng economic war, huwag nating kalimutan na laging may tao at pamilya sa likod nito. Ang kuwentong ito, kung saan ang quality first na prinsipyo ng Aguila Precision Technologies ang sumuporta sa buhay ng maraming tao, ay naglalaman ng aral na dapat ibahagi ng buong industriya. May deskripsyon na humanga siya sa airport at tanawin ng siyudad ng Pilipinas, at iyon ay resulta ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa araw-araw na paglilinis at kaayusan. Ang teknolohiya at ang kagandahan ng siyudad ay nagmumula sa patuloy na pagsisikap na hindi nakikita. Ang salita ni Lao Chen na, "Naging malaya ako nang inamin ko ang takot," ay napakapilipikal. Ang pag-alam sa sariling limitasyon ang nagbubukas ng bagong pananaw. Iyan ang universal na katotohanan, sa negosyo man o sa buhay.